Magandang araw pagsapit ng takip silim. Tawagin niyo na lang po akong Mark. 5 taon na akong scavenger sa Payatas dump site. Marumi, mabaho, at delikado ang trabaho. Pero ito lang ang bumubuhay sa pamilya ko. Araw-araw, umaakyat ako sa bundok ng basura para maghanap ng bote, plastic, bakal, kahit anong pwedeng ibenta. Kung hindi ka sanay, hindi ka tatagal dito. Ang amoy pa lang ng nabubulok na pagkain, patay na daga, at usok ng plastic, pwede ka nang himatayin. Pero katagalan, parang nagiging normal na rin. Ang mas mahirap, yung kabatuwing gabi, kasi iba ang itsura at pakiramdam ng dump site kapag natatakpan na ng dilim. Kadalasan, 6:00 pa lang ng gabi, nagsisiuwian na ang karamihan. Ako, pinipilit kong magtagal. Mas konti ang kalaban, mas madami akong makukuha. Ang kasama ko lang ay ang maliit kong lampara at aso kong si Bantay. Siya ang unang nakakapansin kapag may kakaiba sa paligid. Tumatawol siya o minsan napapaurong kahit walang tao. Nung gabing yon, hanggang 10:00 na, nasa itaas pa rin ako ng bundok. Tahimik ang paligid, maliban sa langit-ngit ng mga daga at kaluskos ng plastic na tinatangay ng hangin. Ang lampara ko, humihina na ang liwanag. Sabi ko sa sarili ko, konti na lang, tapos uuwi na rin ako. Pero si Bantay, biglang tumigil sa pag-ikot. Nakatingin siya sa ibabang bahagi ng bundok. Yung parte na madilim at halos walang pumupunta. Tumahol siya ng malakas. Sunod-sunod. Tapos bigla na lang tumahimik. Sumiksik siya sa likuran ko. Nanginginig. Doon ko napansin, may gumagalaw sa ilalim. Akala ko tao na naghahanap ng makukuha. Pero hindi normal ang kilos. Hindi siya tumatayo. Parang palaging nakayuko. Gumagapang tapos biglang susulpot sa ibang direksyon. Ang pinakang kakaiba, wala akong naririnig na yabag. Kung tao yun, dapat maririnig ko yung pagdulas sa basura o kahit ingay ng tsinelas. Pero wala. Ramdam ko na lang, parang may malamig na hangin na dahan-dahang gumagapang sa batok ko. Nilingon ko ulit at doon ko nakita, nakahinto na siya, nakatitig na mismo sa direksyon ko. Mula sa dilim, lumitaw siya. Hindi tao, hindi hayop. Ang itsura niya, parang bangkay na matagal nang nabulok. Payat, halos butot balat, at nakadikit ang balat sa bungo. Ang mga mata niya, mapuputi, walang itim. Pero ang pinakang kinakatakutan ko, yung ngiti, mahaba, puno ng maninilaw na ngipin na parang kalawangin. Napatigil ako, hindi makagalaw. Si Bantay, nanginginig lang sa tabi ko, hindi makatahol. Bigla siyang kumilos. Ang bilis. Hindi siya naglalakad. Parang dumudulas sa ibabaw ng basura. Ang tunog lang na naririnig ko ay yung mga plastic lang at lata na gumugulong sa bawat daan niya. Pero magaan. Parang usok lang ang bigat. Habang papalapit siya, naamoy ko ang amoy na mas mabaho pa sa lahat ng naamoy ko sa dump site. Hindi basta basura. Amoy bangkay. Amoy ng laman na niluto sa araw at binabad sa ulan. Gusto ko sumigaw pero parang hindi lumalabas ang boses ko. Habang lumalapit siya, kita ko ang mahahaba niyang kamay. Parang buto na may nakalaylay na peraso ng laman. Umabot siya. Halos 1 dipa na lang ang layo sa akin. Biglang lumiwanag ang paligid. 2 kong kasamahan ang dumating. May dalang malaking flashlight. Tinapat nila sa nilalang.
At sa harap namin, biglang naglaho. Hindi tumakbo, hindi sumigaw. Basta na lang natunaw. Parang usok na dinala ng hangin. Naiwan lang ang amoy na nanunuot sa balat. Hindi ako makapagsalita agad. Nanginginig pa rin ako. Yung dalawang kasama ko tumingin sa akin at sabing, "Hindi ka nag-iisa. May iba ring nakakita dyan. Bantay daw yan ng payatas. Yung mga kaluluwang natapunan noong gumuho dati. Hanggang ngayon, nandyan pa rin sila." Simula noon, hindi na ako nagtatagal sa dump site kapag gabi. Kahit mas malaki ang kita, mas mahalaga ang buhay. Sa tuwing dumadaan ako sa lugar na yun, ramdam ko pa rin ang malamig na hangin. At minsan, naaamoy ko ulit yung nakakasulasok na baho. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Gerson, isang driver na pauwi mula sa overtime sa trabaho. Bandang 11:11 ng gabi yun at halos wala nang tao sa kalsada. Dapat ay dire-diretso lang ako pauwi. Pero dahil hindi ko masyadong kabisado ang daan at ang lugar, nagtiwala lang ako sa cellphone at GPS. Dumaan ako sa maling kalsada. Noong una, ayos lang. Madilim lang talaga at halos walang kasalubong na sasakyan. Pero habang lumalalim ang gabi, napansin kong pakitid ng pakitid ang daan. Wala nang street lights at ang tanging liwanag na lang ay galing sa headlight ng kotse ko. Maya-maya, may naamoy akong hindi normal. Amoy na bubulok na pagkain. Parang basurang nababad sa ulan. Sabi ko sa sarili ko, siguro malapit lang sa tambakan. Pero habang umaandar ako, mas lalo itong lumalakas. Hindi ko namalayan, napasok na pala ako sa mismong gilid ng dump site ng payatas. Walang ibang sasakyan, walang tao. Ang paligid, puro bundok ng basura. Parang dagat na walang katapusan. Gusto ko nang bumalik, pero sobrang sikip ng daan at puro basura ang nasa paligid. Kaya tiniis ko, nagbabakas sakaling may lalabas na kalsada. Doon na nagsimula nangyari ang kakaiba. Habang dahan-dahan akong umaandar, napansin kong parang may mga nakatayo sa tuktok ng bundok ng basura. Una, akala ko scavenger lang na nagbabantay kahit ating gabi. Pero nung mas tumagal ang tingin ko, napansin kong hindi sila normal. Matatangkad, payat, at nakayuko. Hindi sila gumagalaw. Pero kahit nakalayo na ako, ramdam ko pa rin na nakatingin sila sa direksyon ko. Biglang kumalabog ang gilid ng sasakyan ko. Parang may malakas na tumalon mula sa taas. Napapreno ako. At nang silipin ko sa side mirror, wala naman akong makita. Pero naririnig ko kaluskos ng maraming paa na parang gumagapang sa bubong ng kotse ko. Pinilit kong umandar. Habang bumibilis ang takbo ko, mas lumalakas ang kalabog. Para bang may mabibigat na bagay na humahampas sa kotse. At sa unahan, nakita ko may isang nilalang na nakaharang sa daan. Payat, duguan at sobrang itim ng balat na parang sunog. Ang mga mata niya mapuputi at kumikislap sa dilim. Nakatayo lang siya, hindi gumagalaw. Pero habang papalapit ako, ngumiti siya ng malawak. Kitang-kita ko ang mga ngipin niyang mahaba at sobrang matutulis. Pasigaw ako, sabay kambyo pabalik. Pero sa likod, may isang nakaharang. Gumagapang naman siya, parang aso. Pero mahaba ang katawan at nakabaluktot ang mga buto. Sa takot, isinagad ko ang accelerator
Dumaan ako sa mismong gilid ng bundok ng basura. Halos sumayad na ang gulong sa malambot na putik. Sa lakas ng takbo ko, ramdam kong may sumasabay pa rin na anino sa gilid. Hindi ko na alam kung paano ako nakalabas. Basta't nagulat na lang ako nang makita kong nasa main road na ulit ako at wala na ang mga kaluskos. Pagdating ko sa bahay, halos hindi ako makapaniwalang nakalabas ako ng buhay. Ang kotse ko, puro gasgas at may bakas na parang malalaking kamay sa bubong at sa gilid. Sabi ng tropa ko, imposible raw na maligaw ako sa mismong gitna ng dump site dahil sarado ang mga dinadaanan papasok doon sa gabi. Pero sigurado ako, nakita ko at nadaanan ko mismo. At yung mga nilalang na yun, hindi sila basta tao. Parang mga kalulawang naiwan sa bundok ng basura. Mga biktima ng mga trahedya doon. Simula noon, hindi na ako nagtitiwala sa GPS tuwing 10 oras ng gabi. At tuwing dadaan ako malapit sa payatas, naisip ko, paano kung hindi lang ako nagkataong nakaligtas? Paano kung yung ibang nawawala, doon na natatapos, sa gitna ng bundok ng basura, kasama ng mga aninong hindi na umaalis? Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Neo. Bata pa lang ako, mga nasa 10 taong gulang. May karanasan na akong hindi ko malilimutan hanggang ngayon. Lumaki ako sa probinsya, sa isang maliit na baryo na simple lang ang pamumuhay ng mga tao. Sa dulo ng baryo namin, may maliit na dump site. Hindi kasing laki ng mga nakikita sa Maynila. Pero para sa amin, napakalawak na rin nun. Doon dinatapon ng mga tao ang mga sirang gamit, lumang damit, at lahat ng basura sa paligid. Bilang bata, natural na mahilig ako mag-explore. Tuwing hapon, kapag natapos na ako sa mga gawaing bahay, pumupunta ako roon para maghanap ng kahit anong pwedeng mapakinabangan. Minsan, nakakakita ako ng mga laruang sirana o kaya bote o bakal na pwedeng ibenta sa junk shop para makabili ng candy. Kahit pinapagalitan ako ng nanay ko, hindi ko matigil kasi para sa akin, parang treasure hunting ang pakiramdam. Isang hapon, mag-aalas 6 na, nagpunta ako mag-isa sa dump site. Madilim na, pero sabi ko, sandali lang ako. Ang langit, kulay kahil, at dahil palubog na ang araw, unti-unti nang bumabalot ang dilim. Ang paligid ay tahimik, maliban sa mga huni ng kuliglig at paminsan-minsang kaluskos ng daga sa tambak ng basura. Habang nag-iikot ako, napansin ko na parang may kakaibang tunog sa bandang ilalim ng tambak. Hindi ito tulad ng karaniwang kaluskos. Mabigat, parang naguhukay o bumubungkal. Napahinto ako at nakiramdam. Doon ko siya nakita. Sa may paahan ng bundok ng basura, may nakatayong nilalang. Una, akala ko tao lang na kagaya ko, naghahanap ng gamit. Pero nang tumingin siya sa akin, halos hindi ako makahinga. Payat na payat siya, parang balat na lang na nakadikit sa buto. Kakaiba ang kulay ng balat niya at sobrang haba ng muka, parang hindi na tao. Ang mga mata niya pula at kumikislap kahit wala namang ilaw doon. Ngumiti siya at yung ngiti niya hindi normal. Ang mga ngipin niya sobrang matutulis at mahaba, parang sa pating. Tapos, imbis na magsalita, bigla akong nakarinig ng boses, pero hindi galing sa bibig niya.
parang diretsong pumasok lang sa utak ko. Halika. Parang natigas ang katawan ko. Gusto kong tumakbo pero hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Lalong lumakas ang amoy sa paligid. Hindi na amoy ng basura lang, kundi amoy ng nabubulok na bangkay na nababad sa tubig ulan. Dahan-dahan siya gumapang palabas ng tambak. Parang handa na siyang lapitan ako. Ramdam ko na, 1 o 2 hakbang na lang at aabutin niya na ako. Bigla ko nakakuha ng lakas para tumakbo. Hindi ko na alam kung paano pero bigla na lang gumalaw ang mga paa ko at kumaripas ako palabas ng dump site. Hindi ko na nilingon kahit naririnig ko pa rin yung tunog ng mga lata at plastic na dinadaganan niya. Pagdating ko sa bahay, hingal na hingal ako. Galit na galit ang nanay ko dahil gabi na. Pero hindi ko na nasabi kung anong nakita ko. Takot na takot ako at alam kong hindi siya maniniwala. Lumipas ang maraming taon, pero hanggang ngayon, tuwing naiisip ko yung hapon na yun, ramdam ko pa rin yung tingin ng mga pulang mata sa dilim. Bata pa ako noon, pero malinaw pa rin sa isip ko ang nilalang na nakita ko sa dump site. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Itago niyo na lang ako sa pangalang Nardo. 30 anyos na at embalsamador dito sa isang maliit na punerarya sa Bulacan. Hindi ito trabahong pangkaraniwan. Marami ang nagsasabing malas, kadiri o nakakatakot. Pero para sa akin, trabaho lang ito. Wala akong ibang pinagkakakitaan at dito ko natutustusan ng pamilya ko. Sanay na ako sa amoy ng formalin, sa paghawak ng matitigas at malalamig na katawan. At sa katahimikan ng gabi, habang ginagawa ko ang huling serbisyo ko para sa mga yumaong hindi ko man kakilala. Pero may isang bangkay, isang gabing hindi ko kailanman malilimutan. Simula noon, hindi na ako tumitingin sa mga patay sa parehong paraan. Gabi ng Huwebes yon. 9:00 na nang dumating ang ambulansya. Isang lalaki raw ang natagpo ang patay sa gilid ng ilog. Naaagnas na ang katawan. Pero kailangan pa ring maimbalsamo dahil gusto ng pamilya na makita pa siya sa huling lamay. Nardo, ikaw nang bahala rito ha, sabi ni Aling Marites, may-ari ng punerarya. Medyo kakaiba yung bangkay na yan. Ayoko nang magtagal dito. Nagtaka ako. Kakaiba? Paano? Hindi ko alam, basta parang may mali. Ingat ka. Tinawanan ko lang siya. Nakakatakot ka naman, Aling Marites. Baka mamaya, may aligaga lang sa katawan. Ngumiti siya ng pilit, pero kita kong hindi siya mapalagay. Pag-alis niya, naiwan ako mag-isa kasama ang bangkay. Binuksan ko ang zipper ng body bag. Agad kong naamoy ang masangsang na amoy ng pagkabulok. Hindi ito bagong patay. Mga 3 araw na siguro siyang patay. Pero mas malala ang itsura niya kaysa sa inaasahan ko. Ang balat niya ay halos kulay abo na. May mga hiwa sa braso at tiyan. Parang ginilit gamit ang matalim na bagay. Pero ang pinaka nakakagulat, nakadilat ang mga mata niya. Mapupungay, parang buhay pa. Loko to. Ang galing ng timing ng bukas ng mata mo ha. Bulong ko habang kinakalma ang sarili. Sinimulan ko na ang proseso. Naghanda ako ng formalin, nilinis ang katawan, at sinimulang i-inject ang chemical sa ugat. Pero habang ginagawa ko yun, napansin kong parang
Unti-unting umiinit ang paligid. Iba yung pakiramdam, parang biglang naging mabigat ang hangin. Tinitigan ko ulit ang bangkay. Nakangiti na siya. I swear, wala yun kanina. Sinulyapan ko ang pinto. Siguradong nakasara naman. Walang hangin, walang tao. Lumapit ako sa mukha niya para isara ang mga mata gamit ang daliri ko. Paglapit ko, bigla siyang bumuga ng hininga. Napaurong ako sa gulat. Napasigaw ako. Tinignan ko ang dibdib niya. Walang galaw. Tinignan ko ang pulso. Wala. Pero kanina, bumuga siya ng hangin. Hindi ako pwedeng magkamali. Tumigil ako. Naglakad ako papunta sa labas ng silid para kumuha ng tubig at pakalmahin ng sarili. Pagbalik ko, nanlamig ang buong katawan ko. Nakaupo na ang bangkay. Oo, nakaupo siya sa mesa kung saan ko siya iniimbalsa mo. Nakatingin siya sa akin. Puta. Tinignan ko ang mukha niya. Hindi na siya mukhang patay. Maputla pa rin, oo, pero may refleksyon sa mukha niya. Parang galit, parang humihingi ng tulong o hustisya. Bigla siya nagsalita. Paus, parang hangin lang ang tinig. Hindi ako nalunod. Pinatay lang nila ako. Halos matumba ako. Gusto kong tumakbo pero parang may humahawak sa paa ko. Naramdaman ko na lang ang malamig na kamay sa balikat ko. Pakitulungan mo ako. Huwag mo silang hayaang makaligtas. Bulong niya. Pagpikit ko, nawala ang lahat ng bigla. Pagdilat ko, nakahiga na ulit ang bangkay. Parang walang nangyari. Pero bukas pa rin ang mga mata, nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba yun o totoo. Pero matapos kong iimbalsa mo siya, may kinuha akong folder sa loob ng kanyang damit. Isa itong diary na basa pa ng tubig. Binasa ko. Doon ko nalaman ang totoo. Ang lalaking yun, si Ernesto, ay isang dating barangay tanod na tumuklas ng drug den sa gilid ng ilog. Sinumbong niya ito sa pulis. Pero imbis na protektahan siya, tinakot siya ng mga taong may koneksyon sa droga. Hanggang sa isang gabi, dinampot siya, tinorture at itinapon sa ilog. Wala akong ebidensya maliban sa diary, kaya nilaksan ko ang loob ko. Ipinasa ko ito sa media, anonymously. Ilang araw lang, headline sa TV. Brutal na pagpatay sa isang barangay tanod, isiniwalat ng lihim na dokumento. At yun na nga, naaresto ang 2 pulis at isang barangay official. Nakita ko sa balita, pinilit nilang itanggi pero natalo sila ng katotohanan. Nang iburol si Ernesto sa mismong puneraryang pinagtatrabahuan ko, umarap ako sa kanyang kabaong. Nakita ko ang katawan niyang payapa, nakangiti. At sa huling gabi ng lamay niya, bago isara ang kabaong, tumingin ako sa kanya at bumulong. Naitama na. Magpahinga ka na. Tumango ang ulo niya. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang. Mula noon, hindi na siya nagpakita sa akin. Pero sa bawat bangkay na tinatrabaho ko ngayon, sinusuri ko na bawat bangkay. Baka kasi may kwento rin sila, may huling habilin at baka ako lang ang natitirang makakarinig.